Ang Iran ay napatigil matapos ipahiwatig ng grupo ni Trump na yun na ang huli nitong mapayapang weekend. Sa mga huling oras ng ika-18 ng Hulyo, 2026 nag-post si Dan Scavino ng video na nagpapakita ng B-2 bomber at F-22 fighter jets na lumilipad sa ibabaw ng mga bundok na natatakpan ng niebe. Habang tumutugtog ang Nessun Dorma na ang ibig sabihin ay walang matutulog. Lumabas ito eksaktong sa oras na kinumpirma ng Central Command ng Estados Unidos ang ikapitong sunod-sunod na gabi ng mga pag-atake laban sa mga target ng Iran. Ang kombinasyong ito ang naging dahilan kung bakit naintindihan ang video bilang mensahe na hindi magkakaroon ng pahinga ang Tehran sa katapusan ng linggo. Sa videong ito na inilatala ni Dan Scavino, makikita ang B-2 sa unahan habang lumilipad ng pormado ang mga F-22. Ilang oras bago kumalat ang mga bagong video ng mga pag-atake ng Estados Unidos, lumabas ang post. Ang Golga Tunnel o Shahid Mirzai Tunnel ay 2 tunnel ng pasukan at labasan sa hilaga ng Bandar Abbas na ngayon ay nakaharang dahil sa pag-atake ng mga fighter jet ng Amerika. Matinding pinsala ang tinamo ng 2 tunnel, pero may mga makina nag-aayos at malapit nang buksan ang daan muli. Ibig sabihin sa ngayon, pansamantalang bubuksan ang daan para sa magagaan na sasakyan. Paalam. Hindi karaniwang taong konektado kay Trump si Dan Scavino. Ayan sa opisyal na ulat ng White House na na-update noong Hulyo 1, 2026 si Scavino ay nakalista bilang assistant ng presidente, vice chief of staff at direktor ng opisina ng presidential personnel. Ang posisyong ito ay direktang kasali sa pagpili ng pangalan para sa mahahalagang posisyon sa gobyerno. Mahigit 3 dekada nang kasama ni Trump si Scavino. Nagsimula ang relasyon noong 1990 at 1990. 16 na taong gulang siya nang magdala ng mga pamalo ng gold ni Trump. Kalaunan, pinamahalaan niya ang Trump Family Club at pinangunahan ang digital na estrateya. Sinamahan niya ang mga kampanya sa pagkapangulo at nanatili siya sa pinakaloob na grupo ng Pangulo. Dahil dito, mas mabigat ang guntahing militar na inilatala niya sa gitna ng tensyon laban sa Iran kaysa isang simpleng post ng suporta. Makalipas ang ilang oras, naglabas ang Fox News ng bagong video na iniugnay sa Central Command ng Estados Unidos. Makikita sa mga larawan ang mga pag-atake sa gabi at liwanag sa mga tinamaang lugar sa operasyon. Ayon sa ulat ng command, inatake ng Amerika ang mga pasilidad ng pagmamanman, estrukturang logistika militar, underground na imbakan ng armas at kakayahan sa dagat ng Iran. Kasama sa operasyon ang mga eroplanong pandigma, drone, barko at iba pang kagamitan. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na gabi ng pambobomba mula nung masira ang tigil putukan, isang serye na ginawa upang pahinain ang kakayahan ng Iran. Mula sa pagmamanman ng mga kilos ng Amerikano, pag-iimbak ng mga armas, pagbibigay supply sa mga tropa at pagbabanta sa mga rutang pandagat. Mahigit 50,000 sundalo ang pinananatili ng Estados Unidos sa rehiyon at sinasabi nilang handa pa rin ang mga puwersang ito para sa mga bagong operasyon. Muling nagbanta si Trump sa mga pasilidad ng enerhiya, tulay at ibinalik ang blokeyong pandagat sa mga pantalan ng Iran. Layunin ng presyur na pilitin ng Teheran na bawasan ang kontrol nila sa kipot ng karagatan. Pinipipilan ni Tormuz ang paglabas ng langis ng Iran at nililimitahan ang kakayahan ng rehimen sa pagpapahaba ng digmaan. Ang mga pag-atake sa gabi at video ni Scavino ay nagbigay ng impresyon na lalo pang hihigpitan ng pagkubkob ngayong katapusan ng linggo. Sa isang post ni Mario Naufal, may larawan ng pagsubaybay sa himpapawid na napapakita ng paggalaw ng mga bagong eroplanong pandigma ng Estados Unidos papuntang mga base sa gitnang silangan kasama ng 4 na KC tanker na eroplano. Pinapahintulutan ng ganitong eroplano ang mga eroplanong pandigma na manatili ng mas matagal sa himpapawid at mailipat sa malalayong distansya. Ang impormasyon ay mula sa open source flight tracking at hindi dinetalye ng Pentagon.
Sumagot ang Iran sa pagpapadala ng missile at drone sa mga bansang may puwersang Amerikano. Hindi nakipag-ugnayan ng mga Amerikano nitong mga nakaraang araw. Ano ang paksa para sa negosasyon? Tingnan ninyo. Sa mga negosasyon na kinasasangkutan namin sa kasamaang palad ang mga Amerikano mismo ang siyang gumawa ng mga agresibong hakbang na ito. Hindi idinalang at dilabag ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng memorandum ng pagkakaunawaan sa loob ng partikular na kontekstong ito. Ang minaharap natin ngayon ay ang pagtatanggol sa ating bansa na nagkakaisa at matatag. Naniwala akong natanggap na ng mga Amerikano ang kanilang sagot hanggang ngayon. Batay sa memorandum ng pagkakaunawaan na tinawag na memorandum ng Islamabad, sinuspinde rin namin lahat ng aming obligasyon. Ang Kuwait ang pinakamatinding tinamaan ng ganti nitong Sabado ng umaga. Ayon sa hukbong sandatahan ng Kuwait, may natukoy silang banta ng ballistic missiles at mapanirang drone mula madaling araw ayon sa tagapagsalita ng militar. May ilan na na-intercept pero may mga tumama pa rin sa mga pasilidad militar, mga sektor na konektado sa Ministry of Interior at mga lugar ng langis, kuryente at tubig. Nasugatan ng mga bumbero, manggagawa sa langis at emergency team habang nilalabanan ng sunog at inaayos ang pinsala. Tinamaan ng opensiba ang isang pasilidad ng langis na may sapat na lakas para magdulot ng malalaking pinsala at mag-iwan ng mga sugatan. Nasunog ang planta ng desalinisasyon at inalis sa operasyon ang mga unit ng kuryente nito. Nakakatakot ang problema para sa Kuwait na umaasa sa desalinisasyon para sa halos 70% ng kanilang inuming tubig. Itinigil ang operasyon sa internasyonal na paliparan ng Kuwait dahil sa sunod-sunod na banta habang tinatangkang pabagsakin ng depensa sa himpapawid ang mga bagong projektil. Sa bidyong ito na inilatahala ng Clash Report, makikita ang isang napakalaking haligi ng usok at apoy sa ibabaw ng isang pasilidad na tinukoy ng profile bilang Akademya ng Seguridad ng Kuwait. Naglabas si Marion Alva ng mga larawan ng sira sa loob at sinabing ginagamit ang lugar na ito sa pagsasanay ng pulis at mga puwersang pansiguridad. Kinumpirma ng militar ang mga pag-atake sa mga sektor ng Ministeryo ng Interior, ngunit hindi naglabas ng buong listahan ng mga tinamaang pasilidad. Ipinapakita ng mga larawan ng akademya, ngunit hinihintay pa rin ang mas detalyadong kumpirmasyon mula sa mga autoridad ng Kuwait. Ipinakita ng pag-atake ang malaking kakulangan sa estratehiya ng Iran. Tinangkang parusahan ng Tehran ang isang bansa dahil sa pagtanggap ng mga puwersa ng Estados Unidos, ngunit naapektuhan ng mga estruktura may kinalaman sa tubig, enerhiya, langis at panloob na seguridad. Lalong nagalit ang pamahalaang Kuwaiti at napilitan ng isa pang bansang Arabe na ilagay sa pinakamataas na alerto ang depensa, mga bumbero at militar. Imbes na bawasan ang presensya ng Amerika, nagdulot pa ang rehimen ng mas matinding presyon para dagdagan ang proteksyon sa mga base at mahahalagang ruta. Sa Jordan, isa pang video na inilatala ng Ocean Defender ang nagpakita ng napakalaking liwanag sa abot tanaw at inilahad bilang posibleng epekto ng dalawang mga balistikong misil na katamtaman ang saklaw sa Muwafaq Salt Air Base sa Awashak. May presensya ng mga puwersang Amerikano sa base at dati na rin naging target. Ayon sa pambansang telebisyon ng Iran, may mga eroplanong Amerikano raw na nawasap, ngunit iniulat ng Reuters na hindi nila nakumpirma ang bersyong iyon. Ipinahayag ng Jordan na napabagsak ng kanilang mga sistema ng depensa ang mga misil ng Iran kaya hindi pa kumpirmado ang tunay na lawak ng pinsala. Naglabas ng babala sa Bahrain at Saudi Arabia noong madaling araw. Ayon sa Iran, inatake nila ang mga lugar na ginagamit ng puwersang Amerikano sa Bahrain. Sa Saudi Arabia, tumunog ang alarma sa Al-Kharj at Al-Yambu. Ayon sa mga sangguniang nakausap ng Reuters, target ang Prince Sultan Air Base na may presence ang Amerikano. Ito ang unang pag-atake ng Iran sa Saudi sa halos 3 buwan na nagdadagdag sa mga fronting binuksan ng rehimen sa loob ng ilang oras. Habang nagpapaputok ang Iran laban sa Kuwait, Jordan, Bahrain at Saudi Arabia, patuloy namang tinatarget ng Estados Unidos ang estrukturang militar sa loob ng teritoryo ng Iran. Ipinapakita ng mga target sa ikapitong gabi ang layuning pahinayin ng pagmamanman, paggalaw, pag-iimbak at kakayahang pandagat ng rehimen.
Nakakayanan pa rin ng Tehran na magpakawala ng mga misil, ngunit kailangan nilang gawin ito habang ang mga underground na imbakan, mga sentro ng pagmamanman at mga network ng lohistika ay patuloy na tinatarget gabi-gabi. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixki na ipinapakita sa screen. Kami ay isang independenteng channel na nagsisikap na panatilihin kang may alam. Suportahan at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixki na lumalabas. Maritima ng mga misil, ngunit ginagawa namin ito para mapanatili kang may tamang impormasyon. Malaki na itutulong ng iyong kontribusyon sa amin.